lumalaki ang bilang ng mga small businesses sa Ontario at Canada. Sa katunayan, mas marami na ang nagsasara kaysa sa bagong nabubuksan. 6 na sunod na quarters na ito nangyayari. Ayon sa CFIB, nagsimula ang entrepreneurial drought noong early 2024 hanggang sa Q2 ng 2025. Umabot sa 6.7% ang exit rate sa Ontario, habang ang entry rate naman ay bumaba sa 5.1%. Sa buong Canada, 5.6% exit rate at 4.8% entry rate sa Q4 2025. Ito ang isa sa pinakamasamang sitwasyon pagkatapos ng pandemic. Kailangan nating intindihin kung bakit ito nangyayari. Mataas na gasto sa pagpapatakbo ng negosyo, mabigat na buwis, sobrang daming regulasyon, at mahirap na labor market. Maraming may-ari ng small businesses ang nahihirapan na panatilihing bukas ang kanilang pinaghirapan. Dahil dito, 55% ng small business owners sa Ontario at Canada ang nagsabi na hindi nila nire-rekomenda sa iba na magsimula ng negosyo ngayon. Hindi na ito simpleng economic cycle. Ito na ang senyales na bumabagsak ang entrepreneurial spirit sa bansa. Ayon sa ulat ng CFIB, patuloy na lumalaki ang gap sa pagitan ng businesses na nagsasara at mga bagong nagbubukas. Sa Ontario, malaking bahagi ng problema ay nanggagaling dito. Ang trend na ito ay nagbabanta sa ekonomiya dahil ang small businesses ang backbone ng trabaho at paglago. Kung patuloy ito, mawawalan tayo ng innovation, mas konting oportunidad sa trabaho, at mas mahina ang ekonomiya sa future. Maraming negosyo na ang nahihirapan sa succession. Walang gustong tumuloy sa susunod na generation dahil sa hirap. Bilang Filipino-Canadian na nakakita ng maraming kababayan na nagbukas ng restaurant, sari-sari store o construction business dito, masakit panoorin to. Dati ang Canada ay lugar kung saan pwede kang magsimula ng maliit na negosyo at unti-unting umaangat. Ngayon, parang mas maraming hadlang kaysa tulong. Gets ko yung frustration ng mga may-ari pagkatapos ng lahat ng sakripisyo. Pagtatrabaho ng mahaba, pagbabayad ng mga renta at utilities na mataas, at pakikipagpunyagi sa paperwork. Parang hindi na sulit. Marami na ang isinara o nag-iisip na lumipat sa ibang probinsya o bansa. At ngayong may tools na tayo tulad ng AI, ito naman ang sabi niya. An entrepreneurial drought where business exits consistently outpace new entries signals deeper structural problems in cost, regulations, and economic confidence. Without meaningful reforms, Canada risks weakening its small business sector, the primary engine of job creation and community growth. Ito ay personal na hirap para sa libo-libong pamilya. So nandito tayo ngayon sa Bathurst & Wilson or Little Manila. Makikita mo, karamihan mga Filipino businesses na magkakasunod. At kaya dinadayo ang Bathurst & Wilson dahil sa diversity ng food nito. Ayon sa survey, food business ang pinaka-vulnerable. Yes, nagmahal ang bilihin. Yes, nagmahal ang labor. Kaya mas lalo nangangailangan ng mga local businesses natin
ng suporta natin mismo para ma-overcome itong pagsubok na to.